ito na yung na-achieve ko, dapat hindi po gano'n, dapat huwag nating underestimate yung anong spiritual ano natin na ito lang yung yung na-achieve ko ngayon. Dapat medyo optimistic tayo dahil nandyan si God, siya yung magbibigay ng grace na tayo ay agro sa ganyang journey na through the will of God tayo matutulungan ng Diyos. And application po, since yung mustard seed nung nag-grow niyan, na-notice natin na na sa ating application, tuwing natin, na-apply natin yung Word of God at nakikita din ng mga tao na hindi pa sa Kristo, ay nakikita nila parang talaga nabago ka. Tapos nung nakikita nila, observe nilang nabago ka, nakikita nila na bumago itong person ito, hindi na siya yung dati. Parang nakikita ng mga iba na parang nagkakaroon ng yung dun sa Bible, sa verses ng mga verses ng mga search na nakikita ng mga ibon, dun sila nag-stay. So ibig sabihin yung mga birds niyon, yun talaga yung dun sa pag na-apply natin yung Word of God at nakikita ng mga disbelievers na nabago tayo, parang nagkakaroon din sila ng protection na parang dun na-attract din sila sa ating pagbabago na ginawa ni Kristo. Amen. Tapos doon naman sa 11, na-observe ko po na dito parang focus dito sa Word of God yung pag-scope or yung effect ng pag nangyari itong maliit, ma-affect yung yung lahat po. So sa interpretation ko po dun sa 11 po, dun po nakikita ko yung pag unang touch ng presence of God sa ating buhay, parang nababago tayo, parang kahit isang drop ng presence of God na parang tayo na nagugustahan natin. Tapos yun nga, so yung application ko po doon is palagi akong pumunta dito sa church para na-experience ko yung presence of God na doon ako mababago, pag-isi yung mababago ako. Tapos doon po sa treasure, yung pagkaka-observe ko po, yung tao na yun, hindi niya sinadyang hinahanap. Nakita lang bigla lang niyang nakita yung treasure na yun. Hindi niya hinahanap, pero nakita niya yung mahiwagang treasure na yun. So yun nga, yun yung interpretation ko po. Tapos yung application ko po, if I value God's kingdom worth than anything else, ibibigay ko lahat yung sarili ko, tapos tatanggalin ko lahat yung mga things na hindi valued according to God's eyes na makakapahamak sa akin. Tapos doon naman sa pearl, yun naman yung pagkaka-observe ko doon sa pearl, yun nga, since yung mahiwagang pearl yung nakita ng business person na yun, ay maganda, siguro sa tingin ko perfectly, siguro puti din yun, at saka clean, at saka round din. So ibig sabihin yung interpretation pa dito, yung parang ganun din yung Word of God na nakita na yung nakita ng businessman or ng isang hinahanap ng isang person na may desire na malaman yung katotohanan. Yun yung pinaka-perfect Word of God na walang imperfection at saka clean and no contradictions, na dun yung yung pinaka-valuable thing nakita na. Tapos nung kinuha na niya yun, yung peras na yun, binenta niya yung mga lahat. So parang ganoon din sa treasure. Ang kakaiba lang is sa tingin ko yung sa pearl, talagang hinahanap niya yung yung valuable pearl na yun. So na-observe ko, dagdagan ko rin na dinanong ko din what
tinanong ko din sa Google, what causes valuable pearls to be beautiful? Okay. So tinanong ko din, ang sabi ng Google, yung shell ng shell ng perlas nung doon, Yung shells. para maging maganda yung perlas niyan, dapat yung mollusk na yung shell na yon healthy, tapos yung age ng shell na yun medyo matagal. So, ibig sabihin, if i-interpret natin yon, yung shell na yon, tsaka yung dagat, sabihin ko yung dagat, yun yung nag-represent ng yung deep ocean, yung nagre-represent sa sa besides sa Word of God, ito din yung parang binabad mo yung shell na yun, yung pwede din mag-represent din yun sa tayo. Tapos yung shell na yun, yung yung heart na yun, tapos yung shell pwede din yung mag-represent sa kamay ng Diyos na hinuhugis niya yung perlas, yung puso natin o yung Father's hand. Opo. Tapos nung lumabas na yun, yung sa pag-healthy po yung spiritual life natin, at saka medyo matagal na tayo sa faith, yung endurance natin, medyo valuable tayo yung output or yung effect ng natin pag according to God, makikita yung output natin na mag-valuable tayo pag ganun po yung effect yung ginawa po natin sa dapat dun sa salita ng Diyos. Praise God. Tapos dun sa tapos na pa, Yung application. yung sa application, dun po sa application ng Pearl, dapat palaging yung Pearl's, yung application ko po sa Pearl, dapat palaging hindi lang mo pagbabad dun sa salita ng Diyos, kundi palaging meron kang endurance doon, at saka palaging sinecheck mo yung spiritual health mo doon. Ginagamit mo yung salita ng Diyos para maging spiritually healthy ka, na hindi ka nagkakaroon ng anything na nakakapag-block sa inyong sa ating lagwa ng Diyos, or anything that will block others also, yung mga believers besides you na siguro makakasama or makakapahamak. Yes, lagi mo ba? Wow! Ganda ng explanation. Bagong natutunan ko na. Praise God! Spiritual health. Bagong vocabulary ko yan. Oh. Pero,